Hi guys, magandang araw po. Sa video nito guys, napaka-timely po ng video topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay huwag madaling maniwala sa result ng x-ray. Hindi po ako doktor, pero we have a very bad experience regarding sa x-ray results po na isi-share ko sa ngayon sa inyo, no? Para maging aware lang tayo. So kung bago lang kayo sa video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Happy New Year po sa inyong lahat. So ang topic natin ngayon, huwag tayong maniwala agad sa x-ray results. Bakit ko ito po nasabi? Last December, meron pong annual physical examination ang aking asawa. Nagtuturo po siya sa isang university dito sa Bacolod. Hindi ko lang po i-mention po ang pangalan ng mga university or hospital, no? Kasi I'm not saying na pinoprotektahan ko sila, pero mahirap na po, no? Baka ma-libel tayo, pero ito talaga ang nangyari. Requirement sa kanila na magkaroon ng chest x-ray as a requirement for yearly physical exam. Now, pumunta kami ng asawa ko doon. Actually, nandito po sila sa isang mall, no, dito sa Bacolod. Okay, very malaking mall, no? Hindi ko lang i-mention. Now, after one day, lumabas po ang result, pinadala po via email. Ang nakalagay po, enlargement of the heart. Naku po, nabigla kami ng asawa ko, nag-worry kami kasi enlargement of the heart. May mga psychological impact, nararamdaman ang asawa ko. Sabi niya, Dad, parang sumisikip ang dibdib ko. Ako na-worried naman. Now, ito ang nangyari. Pinatapos lang namin ang New Year kasi wala naman schedule ang mga doktor. Naghanap kami ng cardiologist to verify tama ba ang resulta ng x-ray results na binigay sa amin ng isang hospital, sa kanilang laboratory. Sabi ng doktor, we will conduct an ECG test. Now, lumabas sa ECG test, normal, walang problema. Pero para makasigurado tayo, schedule natin, we will have 2D echo, 2-dimensional echocardiology. Mas makasigurado tayo, parang ano siya, ultrasound, makikita talaga ang heart, no, ang size, etc. Nang nag-conduct na kami, no, kakahapon, ang doktor ng 2D echo test, nakita doon normal, and then the heartbeat of my wife is very strong sa kanyang edad na 53 years old. Binigyan lang kami ng mga supplements para sa kanyang cholesterol, yun lang po, at saka after 2 months, balik naman siya for regular check-up. Now, ang gastos namin sa sa unang pagbisita namin sa clinic ni Doc is 1,060. Sa 2D echo is 3,500. Maliban pa yon sa mga gamot for the maintenance and then for the cholesterol. Lagay na lang natin 3,500 plus lagay natin 5,000. Okay? Or 6,000 including the medicines, no, sa mga sa maintenance, ganoon. Ano ba ang ibig sabihin? Nakagastos kami sa maling diagnostic ng isang ospital ng kanilang doktor at x-ray technician or radiologist. Kasi nilagay nila enlargement of the heart. Sabi ni Doc, hindi siya conclusive kung magbabase lang tayo sa x-ray results kasi mayroon daw na mga maling-maling pag-reading, hindi siya conclusive kung x-ray lang, which even though I'm not a doctor, I totally agree on that. Mas maigi talaga ma-check sa through the use of ECG, or para sigurado talaga tayo is 2D echo para makikita talaga ang parang ultrasound, makikita talaga ang tibok at measurement ng heart kung may mga abnormalities. Wala kasi, sabi niya, kung may enlargement of the heart, lumalampas na sa size. May certain size po ang ating heart, no? According kay doktor. So, malaking perwisyo ang naidulot sa amin na pamilya, sa aking asawa at sa akin din,
na nag-worry kami at napagastos sa dahil lang sa maling diagnostic ng isang laboratory, isang ospital dito sa Bacolod. Sabi ko nga sa asawa ko, we can file charges of illegal malpractice kasi namimihasa sila. No? Kakilala ko, ganon din, mali din, enlargement of the heart. Pumunta din sila sa cardiologist, doktor nila, mali din, normal pala ang kanyang heart. Kaso lang dito sa Pilipinas, kung mag-file ka ng kaso, napakatagal ma-resolve. Magagastusan lang kayo. At sila, parang wala silang precautionary actions regarding sa mga doktor nila at technician na siguraduhin nyo kung mag-read kayo ng result. Huwag lang kayo maglagay-lagay lang dyan sa result sa x-ray ng enlargement of the heart kung may mga nodes or may mga cancer, ganon. Kasi there is a big impact on the part of the patient. Kung mahirap po ang pasyente, wala na silang magawa. Hindi sila makapunta sa isang cardiologist tulad namin at makapag-verify kung tama ba ang diagnostic nila. No? So, what we can do is, hindi na kami doon papunta. Kung may mga next na mga physical exam, sabihan ko na ng asawa ko, sabihan niya na lang ang school na ayaw ko nang doon pumunta sa ganun na laboratory or hospital. Sa iba na lang ako magpapa-x-ray kasi mali-mali talaga ang kanilang result. Baka maulit muli ang ganun na result na enlargement of the heart. Mali pala, no? So mag-ingat po tayo. We will, kung may mga ganun na mga result, we need to seek second doctor's opinion. Okay? Kung may pera tayo, dapat lang para hindi tayo malagay sa sitwasyon na stressed out tayo, hindi tayo magkakasakit pa tayo sa worried kasi meron na pala tayong ganon, hindi naman pala sa totoo, no? So ingat lang po tayo and then be vigilant po sa pag-interpret po ng mga result. Kung may mga doubts tayo, kuha tayo ng second opinion sa mga ibang hospital at ibang doktor dito sa Pilipinas or sa ibang bansa din. O yun lang po guys, no? Sana po nakatulong din po ang video natin ngayon. Maraming salamat talaga, no, sa inyong panonood. Kahit paano may nanonood rin sa mga video natin. I really appreciate. Sa last video natin, meron tayong 60 views, no? At 2 like, no? Sana po kung gusto niyo ito, paki-like lang po, share. Kung bago lang kayo sa channel ko, paki-subscribe po. Maraming salamat po guys. I love you all. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam guys. Ito po ang kaibigan niyo si Jake. Bye-bye for now.